Maraming salamat sa sa inyong pagpapakilala. Bago po ko magsalita, nais ko lang pong kilalanin ang ating kasama, anak ng ating magiting na senador. Isa rin po sa pinakamagaling na kongresista sa mababang kapulutan, Congressman Pau Marcoleta. Alam nyo mga kasama, habang tayo po ay nandito sa EDSA, tayo rin ay kaisa sa ginagawang pagkilos ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dyan po sa Luneta. Sabi po ni Congressman Marcoleta, Mike, magsalita ka na, ikwento mo ang mga pangyayari na kinabibilangan kung bakit po tayo nandito lahat ngayong hapon. Alam niyo mga kasama, ayoko po talagang makialam sa politika. Ang katotohanan, noong pong nakalaang halalan, ako po ay inimbitahan. Hoy, ano nangyari? Sabotay ba? Maayos yan! Maayos ka agad! Defensor! 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 Ayan, si Mike Defensor. Anong nangyari? Sabotay! Kailangan mga kababayan mo, parang nangyari dito. Megapon na lang. Sabutayan! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! John Vic! Arestuhan mo na kami! Tangina mo! Hello! Ayan na! Hello! Ano palagay nyo? Sinasabotay na po ba tayo? Mga kasama, katulad ng aking binabanggit kanina, gusto ko po sana lumayo muna sa politika. Nung ako ay ibinahan ni Senador Marcoleta at ng sakit, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Gagante, kumari ayoko muna sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging paggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Yes! Inabas niyo si Gotesa! 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 Si Sergeant Orly Gotesa po lumapit sa akin. Ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Dante Marcoleta. Ang sabi niya, Kong, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito! Ang pera! Kung magkano? Kilo-kilo! Magugulat kayo kung direkto niya. Di siyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang deliver. Inaakyat sa bahay ni Saldigo, wala po balibente. May bahay si Saldigo. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dahil sa bahay ni Saldigo, yan po sa
Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at pinababa muli. Hindi ko po maintindihan bilang ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta at bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon ko lang napagtuntun. Ngayon pa lang mga maleta, kinukuha ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ay! Tangina mo, Martin! Ngayon po, nung una, si Sergeant Contessa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o protection ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po kung isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay inukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Ay! Putang ina! Ilabas niyo si Contessa! Si Kulong! Alam mo po, Porque sumali si Kulong! ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Contessa, nakapirman po nila ng affidavit. Umatras na, inipala ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Contessa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin na kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo at asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Contessa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Si Kutisa! Mabuhay! Ang kapila, sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Tugal naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Tugal naman, na-video nyo niya. Kasi nasabi niya na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo lang po yung tao. Dahil yung tao, hindi nakinabang kahit sino sa kawalang-ilaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Contessa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama ng sundalo, nalulunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawala ng negosyo, nawala ng pangkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang niya ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayan ng Pilipino. Tama! Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Contessa. Yes! Ang akin pong kinagulat, ang akin pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang ina mo, Marcos! Ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Tama! Ikaw ang dapat ikulong ng sambayan Pilipino. Marcos, gulong! Ang sabi po nila,
Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Yes! Para ano? Pabalik na rin? Yes! Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung PhilHealth, kinunan lang yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon no, yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Sana lumantad na rin! Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan doon sa sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Ayan na! Tatanggalin din daw ang BBM Secretary Amina Pangandaman. Yan! Kakanta na yan! Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayanang Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. CBM resign! Marcos resign! Marcos bitayin! Sobra na! Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Tama lang! Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa.
Etong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng respeto ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Payag pa kayo? Naniniwala pa kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! Kulong na yan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayan Pilipino? Handa ba kayo tumindig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataong to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan ng kabataan Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.